Chester. Yeah. Magandang umaga. Naririnig niyo na po ako? Yes. Naririnig ka na natin. Agree ako no na kung matatandaan natin itong nakarang midterm elections no, isa sa mga pinag-usapan ay ang West Philippine Sea. At even those who are against the administration no, ginamit din nila yung West Philippine Sea stance para makakuha sila ng boto. At mapapansin din natin, even in 2028, ito rin yung mga pag-uusapan at ito rin yung mga ipaglalaban ng mga politiko natin, no, kahit na sila ay pro-admin or anti-admin. No? At makikita natin na lumalawak talaga yung unified narrative natin. Napaka-importante nito kasi unang-una, hindi na lang yung mga ordinaryong Pilipino o yung mga mangingisda at yung tayong mga Pilipino, no, hindi na lang tayo yung nakikibaka at nakipaglaban tungkol sa West Philippine Sea, kundi naririnig na rin natin ito sa mga politiko natin. Pero sana makita natin, no, yung ano nila, spoken words nila, they have to put into action. Kaya nga kung titingnan natin yung mga polisiya ng gobyerno ngayon, ano-ano yung mga ginawa nila. Tamang-tama, pinapalakas na nila yung modernisasyon ng Navy at ng Coast Guard. Pangalawa, meron na ngayong self-reliant defense posture na bagong mungkahi, no, ni-revitalize itong batas na ito para mas lalong palakasin yung mga indigenous capabilities natin. Kasi kung titignan natin, karamihan ng mga ginagamit nating mga armas at yung mga aircraft at saka mga vessels natin, mga banyaga lahat ito, binibili natin sa mga ibang bansa, no? So para mas lalong mapalakas natin yung pagbabantay natin dito sa West Philippine Sea, kinakailangan gumawa tayo ng sarili natin. Para unang-una, yung buwis natin hindi lang pinapambili natin, kundi nakakagawa rin tayo ng sarili natin para yung long-term effect nito, tayo rin yung mag-export ng mga defense materials in the future, no? So, napakahalaga ng mga bagong mga batas. Kompleto na nga yung mga batas natin, no, yung Archipelagic Doctrine natin, tapos yung Maritime Zones Act natin, yung Archipelagic Sea Lanes natin, lahat yun naipasa lahat yun. So, ang tignan natin na ngayon yung enforcement nitong mga batas na ito para lalong mapalakas natin yung pagbabantay natin sa West Philippine Sea. Ang pinaka-aantay natin na pwedeng mangyari ngayon ay yung finalization ng Code of Conduct. No, ine-expect natin na si Malaysia, siya kasi yung host ngayon ng ASEAN chairmanship, no, na sana tapusin niya. Mas maganda, maigi nga sana kung si Malaysia yung makakatapos nun. Para pagdating next year, kasi tayo yung host nun, hindi naman sabihin ng China, bias kayo kasi kayo yung host eh. No, maganda sana kung ngayon mangyari na. Pero hindi sa ngayon tinitingnan natin, mukhang hindi pa mangyayari yan. Baka sa atin mapunta pa yung responsibilidad na yan. Pero ang tanong doon, ma-finalize kaya natin yung Code of Conduct next year? Dalawa yung pwedeng mangyari, no? Yes, pwede. Pwede itong gamitin rin ng China para mas maging malapit sila sa atin. O sige, pagbibigyan namin kayo, ipapasa na natin yan Code of Conduct. Pero meron tayong mga agreements na gagawin o compromises na gagawin. Pero ang nakikita ko dito, ang pwedeng maging balakid dyan ay yung malakas na relasyon natin ngayon sa Estados Unidos. No? Yun yung white elephant in the room. Na dahil nga sinusubukan ng Amerika ngayon na palakasin yung ating armed forces, kaya nga meron silang ammunition facility na gustong itayo sa Subic, tapos meron pang pier na gusto nilang itayo sa Batanes. Baka magdalawang isip ngayon si China din. Pero pwede rin si China na yun yung way na ma-deter din natin sila para kami ang chair, ito yung aming mga kondisyones ngayon at dapat ipasa na natin itong Code of Conduct. So marami pa pwedeng mangyari next year, no, kapag ang Pilipinas na yung mag-share. Ibig sabihin, yung naumpisahan natin noong 2013 nung final natin yung case at nung nanalo tayo noong 2016, lahat naman ng mga pangulo na dumating at ngayon namumuno ay medyo
pinalakas nila talaga yung armed forces natin. Yun nga lang, nag-iba-iba lang ng naratibo at ng alyansa, pero sa tingin ko, mas lalong lalakas itong ating naratibo dito sa West Philippine Sea. Chester, nabanggit mo na nga yung Code of Conduct, no? Kasi mahirap to na agreement dahil dapat parehong mga bansa o yung mga bansa mag-agree kung ano nga ba yung magiging Code of Conduct dun sa bahaging yun. No? Pero para sa iyo, Chester, ano yung mga non-negotiables kapag binuo na itong Code of Conduct? Okay, ang non-negotiables dyan yung tatlong desisyon na naipanalo para sa Pilipinas, no. Unang-una na yung dash line ng China dahil nag-iiba, no, naging 11, naging 9, naging 10. Oo, nag-iiba-iba sila depende sa kanilang interest, no. Ay sinabi ng arbitral tribunal, no, na illegitimate yun, na hindi yun angkop, no. Pangalawa ay irespeto nila yung mga exclusive economic zone ng Pilipinas at ang pangatlo dito ay ang pag-utilize ng mga resources natin doon, no. Sa ngayon alam natin na hawak ng China yung Scarborough Shoal, no, at saka yung Second Thomas Shoal. Medyo may kaguluhan pa dyan, no. Ang gusto sana natin mangyari doon sa Code of Conduct, lahat ng maritime features na pag-aari ng Pilipinas ay ibigay sa Pilipinas at kinakailangan meron tayong access dito. Hindi kinakailangan na kontrahin tayo sa mga pagbibigay ng pagkain at tulong sa mga pangingisda at mga sundalo natin doon sa maritime features na yun. Pangalawa, irespeto ng dapat nakasaad doon sa Code of Conduct na yun, yung recognition ng 2016 Arbitral Award. Non-negotiable yun. Dapat isulat yun at dahil tinatanggap yun ng international community, dapat si China tanggapin niya ang katotohanan na nanalo talaga ang Pilipinas doon. At ang pangatlo ay ang tama na yung violence doon sa West Philippine Sea. Kung ang kagustuhan ng China ay magkaroon ng kapayapaan at sinasabi nila na sila ay mapayapang bansa at hindi sila gumagamit ng dahas, sana gawin nila yon dahil yun naman ang gusto ng nakararami. Chester, it's nice to hear itong mga non-negotiable natin na inilatag mo sa amin, no? But frankly speaking and realistically speaking, how exactly do we do this? Kasi kasama natin sa pagbubuo ng Code of Conduct yung China, and sila mismo naging malinaw na rin sila na we do not recognize itong arbitral award natin. At the same time, hindi natin mapapagkailaan na mayroon ding mga miyembro ng ASEAN bloc na malapit sa China. So how do we exactly do that? Alright, ito yung mga solusyon na naiisip ko na pwedeng gawin, no. Ay ituloy natin yung ating pakikipagdiplomasya sa China. Dahil si China mismo, nung last year nandun ako sa kanilang bansa at sinasabi ng kanilang mga opisyalis din na sila rin at yung kanilang mga scholar din, sila rin ay may pagkukulang doon sa strategic communication nila. Hindi nila lubos na maintindihan tayo at kulang sila ng empathy kung paano tayo intindihin. Kaya importante na patuloy yung diplomasya natin sa kanila. Well, of course, ang hirap ito gawin para sa Pilipinas dahil nga nauuntog tayo sa dalawang malalaking bansa, no? Nandyan yung US at ang China. So, nasa galing at talino ng ating Pangulo at ng ating mga diplomats at ng ating mga militar kung paano nila lalaruin itong laro na ito, no? Pangalawa ay yung sinasabi nilang matunog ngayon yung wika ng minilateralism, no? Yung ASEAN kasi multilateralism yan, no? Dapat lahat ng miyembro ng ASEAN ay umoo, no? Nag-agree doon sa Code of Conduct. Ngayon, ang proposal natin ay yung claimant states na lamang, no? Kasi dun sa minilateral, yung piling-pili lang ng mga miyembro na may concern doon sa South China Sea. No, halimbawa, Pilipinas, tapos nandyan si Malaysia, Brunei, of course, no, isali na rin natin si Indonesia doon dahil may Natuna Islands sila, no. Sila yung maaring pwedeng mag-usap-usap. Pwede kasing doon sa minilateral Code of Conduct na 'yon, sila muna
i-test nila. Kasi unang-una, meron tayong template, yung trilateral agreement natin with Philippines, Malaysia, Indonesia, yung Treaty of Amity and Cooperation dyan sa Southern Philippines, no? Very successful yung trilateral, it's a minilateral agreement. So, magandang template yun na pwedeng gayahin nitong mga member states lamang muna. Kasi syempre, ang purpose natin, kapag inano na natin yan, nilabi na natin yan sa ASEAN, syempre may kanya-kanyang problema sila. Ngayon si Thailand, Cambodia, may sariling problema. Ngayon si Laos, Cambodia, Myanmar, alam naman natin na nakadepende sila sa ekonomiya ng China. Ngayon, ang pwede pa nating laruin doon yung 5-2-3, yung dalawang bansa na medyo independent, pagdating sa West Philippine Sea, South China Sea issue ay yung Singapore at Thailand. Pwede silang maging moderator, no? O nag-usap na yung 5 bansa ng kanilang code of conduct. Ngayon, tutulungan tayo ng dalawang independent states niyan, si Singapore at Thailand, para kausapin yung 3 na malapit sa China, no? Para makuha natin yung consensus. No, so yun yung power ng minilateralism, because ultimately yung ang tema ngayon, nasa Vietnam ako nung 2 weeks ago. Yan din yung naging tema namin, no, ng mga scholars at mga experts sa rehiyon, no. Gusto nila ng ASEAN centrality. Ngayon binigay ko yung formula na yun. Paano kung gawin natin ito? Kasi unang-una, hirap na hirap din si ASEAN kasi nga yung problema natin, yung ASEAN way natin of non-intervention and consensus building. So, talagang kinakailangan nating irespeto niyan. Saka isa pa, alam naman nila na kapag ang Pilipinas ay nagsalita, medyo may duda sila dahil napakalapit natin sa Estados Unidos na kung mapapansin nyo, kararating lang ng ating Pangulo mula sa Estados Unidos. Chester, tayo ang mag-host ng ASEAN Summit 2026 at ito nga, nabanggit mo nga kanina na magmumukhang may bias tayo. Mukha naman talaga magmumukhang bias tayo because meron tayong interest lalo na sa West Philippine Sea. Pero ano sa tingin mo, or siguro yung wish mo na lang na marinig mamaya sa SONA, kasi itong SONA would define yung tone ng Pilipinas when it comes to West Philippine Sea in the next few years. Okay. Dapat ang maging tema ng ating Pangulo ay sabihin sa buong mundo, dahil most likely andun yung ambassador ng China at ng US, no? Na ang Pilipinas ay isang soberanyang bansa na may sariling national interest. At parte ng national interest niya ay ipagtanggol yung West Philippine Sea. No, hindi tayo namimili sa kanilang dalawa, kundi meron tayong sariling grand strategy. Kaya nga pinapalakas natin yung Coast Guard natin at Philippine Navy natin dahil alam natin na sila yung mas makakatulong sa kanila. At pangalawa, gusto rin natin iparating na hindi lang sila yung pwedeng magdikta sa kung anong pwedeng mangyari dito sa West Philippine Sea, kundi marami pang mga ibang nasyon, no? Kaya nga marami nang gustong pumirma ng defense agreement sa Pilipinas dahil nga alam nila na tayo ay staunch advocate ng rules-based order. At dahil dyan, ipagpatuloy ng Pilipinas yung pagiging vocal niya sa international rules norms, no? At naniniwala ako na sa pagsasabi ng Pangulo natin sa ganitong boses niya ay maririnig siya ng mundo dahil alam ko dati-rati konti lang yung naniniwala sa atin noong 2013, no? At ngayon halos buong mundo ay naniniwala sa West Philippine Sea at pinag-aaralan ng mga universidad at mga military academies itong issue natin sa West Philippine Sea. Chester, last question na lamang from me, no? So you mentioned kanina, mayroon nga tayong 2 landmark laws na pinirmahan. Itong Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. So definitely there's progress. We've heard yung pronouncements ng Pangulo, strong pronouncements even, pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea. So I want to ask you, bilang pangwakas na tanong na lamang, are we headed sa tamang direksyon pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea? Anong masasabi mo sa progress that we have made so far? Ano pa yung mga kailangan natin tutukan?
Yes, yes. Nasa tamang direksyon tayo dahil ang contribution natin sa buong mundo ay yung lawfare, no? Yung international legal approach. Tayo yung nanguna dito at naniwala ang buong mundo na marami tayong solusyon pagdating sa pagtatanggol sa ating mga isla at teritoryo, no? Hindi lang yung 2016 Arbitral Award, kundi inayos din natin yung mga domestic laws natin para mapalakas yung ating yung ating claims doon sa internal waters natin and maritime territories natin, no. Katulad na lamang nitong Archipelagic Doctrine, tapos yung Maritime Zones Act at saka yung Archipelagic Sealions Act, no. So napaka-importante yung tatlo na yun para mas lalong palakasin natin yung logistics at yung interoperability ng ating mga military at yung pag-aari natin, pag-aangkin natin. Ngayon, ano yung direction na ngayon? No, ang direction na dapat makita natin sa susunod na mga taon ay yung enforcement, no? Magkaroon ng ngipin sa batas para doon sa mga domestic laws natin, no. Halimbawa na lamang yung unang-una, ang malaking problema ng ating Coast Guard at Philippine Navy ay we have the longest coastline in Asia. Yes. No? 360 degrees yan, iikutin mo yung kapuluan ng Pilipinas, iikutin mo, ipapatrol mo yan. Kaya ang intervention ngayon is paramihin yung mga vessels, paramihin yung helicopters at aircrafts at mga drones natin para mapatrol natin yan. That's part of the enforcement in enforcing those domestic laws na inano natin na inenact natin, no? So, okay 'yon. Pangalawa ay yung continuous belief in our grand narrative, no? Hindi lang mula sa Malacanang, pati sa Senado, Kongreso, pati lahat tayo dapat pinag-aaralan natin. Meron akong sinusulat na libro ngayon para sa mga senior high, no? At nandoon ang kwento ng West Philippine Sea. Dapat tinuturo natin 'to sa eskwela kasi education 'yan no? Dapat maintindihan natin yung mga teritoryo at mga boundaries natin at mga karapatan natin. Pangatlo, ay of course no, yun na nga yung challenge by next year kapag tayo na yung mag-host ng ng ASEAN Summit. chairmanship o ng summit, kasi it's a challenge talaga tayo. Let's expect the worst, no? It's a challenge tayo and definitely yung maritime security ang mangunguna sa lahat ng mga agenda natin. And definitely, kung hindi maipasa ngayon ni Kuala Lumpur yung Code of Conduct, subukan natin na ipasa habang tayo yung chairman, no? Dahil tayo may leverage during that time. Oo. Pahabol na lamang, we were short on time. So, Chester, sa brief answer lang, no? But interested lang ako doon sa nabanggit mo ng ngipin. Kailangan lagyan ng mas ngipin pa yung ating mga batas, no? Because we see China, they've become more concrete and aggressive doon sa kanilang mga response. We know about what happened kay Senator Francis Tolentino, right? They banned him from entering mainland China, Hong Kong, and Macau. Hindi lang din yun We're also looking at the West Philippine Sea, na andun yung monster ship, tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon. So, interested lang ako, Chester. What exactly do you mean by lagyan ng batas? Okay. Alam nyo, si China, hindi tayo ibubuli niyan kapag malakas tayo. Kaya niya tayo binubuli ngayon dahil mahina tayo. Kapag nakita na natin na ini-enforce na natin itong mga batas nito, dumami na yung mga vessels at mga military aircrafts natin, lumakas tayo, sasabihin ni China, confident na ito, may sariling na ito, ngipin na ito. Ngayon makikipag-usap na sila sa atin. So, yun naman yung inaantay natin sa lahat, no, yung diplomasya. Kasi of course, no, strong countries want to talk to strong counterpart. Kapag mahina tayo, talagang mapapansin nila 'yan. Kaya nga pinapalakas ng ating gobyerno ngayon yung mga national security infrastructures natin, saka law enforcement natin. Kasi and our maritime assets as well. Definitely. Para kapag humarap tayo sa kanila, mas malakas tayo at hindi lang yung lawfare yung sasabihin natin, meron na rin tayong assets. Now, of course, no, respect begets respect. So, yun yung inaasahan natin na mangyari.
So doon na natin kaya kinakailangan yung enforcement implementation dapat maging parte ng kultura talaga natin yan, no? Dahil ang natatandaan ko, kausap ko yung mga Chinese scholars, sabi nga nila mabuti pa ang mga Pilipino kapag kausap sumusunod sila. Kapag yung mga ibang kapitbahay daw, kapag sinabi nila, iba yung gagawin nila. Hindi ko na lang babanggitin yung mga bansa na yun na kapitbahay natin. Pero ganun ganun naman nila tayo tinitignan. So, I hope na i-balance natin ang barahan natin. Nasa itong malalakas na bansa, silang lumalapit sa atin. Gamitin natin ang pagkakataon na tayo naman ay gamitin natin na ng malakas yung ating baraha para ipagtanggol yung ating mga teritoryo. Okay, maraming salamat. Chester, always an insightful discussion when you're around.